Give me your hearts. Come with fasting, weeping, and mourning. Don't tear your clothing in your grief, but tear your hearts instead. Return to the Lord your God, for He is merciful and compassionate, is slow to get angry, and filled with unfailing love. He is eager to relent and not punish. Who knows? Perhaps He will give you a reprieve, sending you a blessing instead of this curse. Perhaps you will be able to offer grain and wine to the Lord your God as before. Why did I choose these verses? To convey something that the Lord has put in my heart about embracing our assignment. We have to understand that the book Joel, it's a book wherein the prophecy of the impending disaster to the nation called Judah. Because Israel and Judah were already divided, but because of the disobedience of these people in Judah, the Lord allowed other nation who is much powerful than them to overthrow Judah. And alam po natin ng mga taong ito ay talagang nag-disobey sa Panginoon. And they were in a great danger because of their disobedience. That's why Prophet Joel mentioned that they must have to turn to the Lord while there is time. Some of us, we have already a calling, pero dinidili natin, di po ba? Lord, bata pa ako. Lord, may gagawin pa ako. Alam niyo po yung katulad sa Luke na ang daming excuses. They want to follow the Lord, but Lord, may kakakasal ko lang, di ba? Lord, may mga field kami. Lord, magpaalam muna ako sa aking magulang. Sabi ni Lord Jesus Christ, anyone who puts their hand on the plow, yung araro, tapos they keep on looking back, they are not fit to serve in the kingdom of God. So sa ating ngayon, itong sinasabi ni Joel, in order that these people will embrace also their assignment during their time, I praise God that this word is still the same word that we are going to receive. Kasi tuwing binabasa po natin yung salita ng Diyos, there is always what we call the freshness of His revelation. So, nung sinabi dito that actually it's a warning to the people because they are already far from the presence of God. Naglilingkod sila, nandun naman sila sa church tuwing linggo o tuwing gathering during the weekdays, pero yung puso nila napakalayo. Di ba? Sinabi pa ni Lord Jesus Christ, kinote niya yung sabi ni Isaiah that these people will worship me with their lips, but their hearts is far from me. Kung ating titingnan dito, gusto ng Diyos yung puso natin ay patuloy na ipagkalob sa Kanya. Sabi niya dito, give me your hearts. Parang kung ating titignan, ang Diyos na mismo ang nagmamakaawa. Halina kayo sa akin. Ipagkalob niyo yung puso niyo sa akin. Parang ang Diyos pa na lumikha sa kanila ang patuloy na nakikipag-usap. Parang sinabi sa Isaiah 1:18, come to me and let us reason together. Kung ating titignan mga kapatid, this message that Joel mentioned, because kung babasahin mo yung whole chapter 2, actually this is the prophecy of the Holy Spirit, di po ba? That in the last days, the Holy Spirit will be poured out upon you. That your young man will see visions. Your old man will dream dreams. Kung ating titingnan dito, God wants a genuine comeback to Him. Maraming mga Kristiyano na sabihin natin, nag-eksperimento sa buhay, pero nakita nila na kung wala ang Diyos sa kanila, ay wala pong saysay yung mga achievements nila. Kaya dito, kung ating titingnan, sinasabi ng Diyos, come to me, give me your heart. Diba, minsan pagod na tayo, parang gusto natin mag-give up, Ang invitation po ni Lord Jesus Christ sa atin, di po ba? Sa Matthew 11:28, sabi ron, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Wala nang kapahingahan ang tao. Lalong-lalo na sa generation ngayon. Mas lalo na ngayon sa Australia, mga kapatid. Napaka-busy po ang mga tao. But I praise God because there is a word of God that we can continue to come and just surrender everything to God. Sabi dito, hindi basta-basta repentance ang hinahanap ng Diyos dito.
Hindi, sige na nga Lord, ibigay ko na yung puso ko. Sabi niya dito, come with fasting, weeping, in mourning. Grabe, 3 po, di po ba? Nag-aayuno pa ba tayo? Uso pa ba yung ayuno ngayon? Kasi ang daming masarap na pagkain dito. No? This is the act that God wants to see from each one of us. Yung tinatawag na weeping, umiiyak pa ba tayo sa Panginoon? O parang yung normal lang na nananalangin tayo sapagkat may pagkain sa harapan natin? Are we still cultivating that lifestyle of prayer? That in the morning, we have the devotion, we have the prayer that we always speak to God face to face. Praise God. At nagpe-face to face na tayo ngayon, hindi na Zoom, ano? Kasi sa Zoom, kahit nandun ka sa Zoom, naka-camera off ka naman, di ka naman makita, no? Kasi nagtatago ka. Pero in the face to face, kung ang Diyos ang kaharap mo, wala tayong pwedeng itago, di po ba? Alam niya, batid niya lahat ng laman ng puso natin. Kaya sinasabi dito ni Joel, na magpakatino kayo. Balik kayo sa Diyos para yung assignment na pinagkalob sa iyo ay patuloy niyong mayakap. Sabi niya dito kasi sa lumang panahon, kung sila'y naghihinagpis, talagang pinupunit nila yung kanilang damit na pinapakita na nagsisisi sila sa Panginoon. Subalit after that, balik na naman sila sa dati nilang mga attitudes, mga ugali nila. Kesa dito, sabi niya, instead of tearing your clothes, tear your heart. Di naman natin mapunit ang puso natin, di po ba? Pero this is a metaphor. This is a figure of speech wherein Joel used this word na may pinapahayag ng Diyos na mensahe sa kanila. Sabi dito yung tear your heart, actually it's a total surrender of our hearts before the Lord. Di po ba? Tulad ng sinabi ko yesterday, anything, makikita mo yung taong hindi tama ang puso, ano? Pag kinausap mo, pero pabaliktad lahat yung sagot. Laging ikaw yung sinisisi. Pag pumunta sa church, imbis na naka-smile, nakasimangot. Nakita ko na these are issues of the heart. Kung may issue ang puso natin, dala-dala natin, di po ba? Ganito rin ang sitwasyon ng mga taga-Juda during that time. Nasabi ng Diyos, ito, kaya kayo nalupil, may mga plague ng mga locust sa inyo, kasi talagang hindi na kayo sumusunod sa akin. Kung ating titignan po, sabi rito yung pag-return natin, pinaalala ng Diyos yung kanyang mga attributes that He is a merciful God, compassionate, slow to get angry, that He is a God filled with unfailing love. Sabi niya dito, He is eager. Ang Diyos pang eager na imbis na mapanis sila, sila ay mabless pa. Sinong gusto ng blessings? Sinong gustong magpatuto sa salita ng Diyos? Amen. Lagi nating sinasabi that our confession is our possession. Kung dinideklara natin na tayo gagamitin ng Diyos, gagamitin tayo ng Diyos. Subalit kung nakikipag-usap na ng Diyos sa atin tapos binabaliwala natin yung kanyang mga salita through His Word o through His servant, hindi po mangyayari yung kalooban. Kaya minsan, sabi nga ng Proverbs, di po ba, there are, in man's heart, there are so many plans, di po ba? But it is the Lord's purpose that will prevail. So I hope and pray as we listen to this word, I encourage you to be attentive to what God is telling you. Kanina sinabi ko sa ating mga kapastoran that we should be sensitive of what the Holy Spirit is dictating to us right now. Kasi hindi na natin marinig yung kanyang boses kung busy tayo, di po ba? Gusto natin makipagniig sa Diyos, subalit we don't have anymore that sensitivity because we are so focused with so many things. Kaya nga sabi ni Peter, di ba, prepare your mind for action. Yung mind natin consumed na with so many things that we cannot even hear what God already is telling us. So I hope and pray that today, as we continue to serve the Lord, we have that heart that is so humble. Yung tinatawag the heart that beats according to the beating of God's heart. Di po ba?
if our spirit is the same frequency of the Holy Spirit, we can easily discern, yung ginagawa niya. We are so sensitive what He is telling us that our life will truly align to the will and purposes of God. Kaya kung ating titingnan, si Haring David nagkasala. Despite that, siya yung tinagurian ng Bible that he is the man after God's heart. Marami ring katiwalian na ginawa ni Haring David. Aside from nangalo niya siya, parang nagtiwala sa sarili, binilang niya yung kanyang army na without consulting God anymore. Subalit, gusto niya na ilahad sa Diyos ang kanyang puso. Diba? Sabi, panalangin niya, create in me a pure heart, O God, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of my salvation. Kung ating titignan, kung yung puso natin, kasi nakikita ng Diyos. Diba, nung siya'y inanoint as a king, nakalimutan pa nga ng kanyang ama eh. Kasi dumaan na yung 7 kapatid, walang napili. May anak ka pa ba? Nakalimutan siya pero hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang ama. Because he knew his calling. Kaya sinabi rito that he is a man after God's heart. But despite he is the man after God's heart, nagkasala rin siya. He committed also adultery. Aywan ko naman kasi si Bathsheba, naliligo sa labas. Parang tinukso talaga. And instead, David ay nasa war sana, nandun siya, naglalakad-lakad sa palasyo. But what is good with David? He acknowledged that he sinned. Kaya, sinabi niya dito sa Psalm 51:17, my sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart, you, God, will not despise. Yung definition po ng contrite heart is he recognized his sinfulness, he recognized he's been broken. Kaya sabi rito, broken spirit, na he humbled himself to the Lord, being teachable, that he wants again to serve the Lord with all his heart. Lahat po ng paglilingkod natin, mga kapatid, it should always, kaya sabi sa Colossians 3:23, di po ba? That do it all with all your heart, as if, kahit sa nagtatrabaho, as if you are serving the Lord, not for man. So yung pusong ito, because sometimes we just refer it to the organ that beats a blood to our system, Yung heart po dito, because even in the book of Kings, it's also defined as the spirit. The spirit within this body. Itong katawan na ito, it's just a shell that is enveloping yung spirit within us, which is our inner being, that is also called our heart. Sa literal heart, but actually, it's the person inside of this body, wherein the Spirit communicates to the Spirit of God so that we can do the will of God. So alam po natin that naglagay ng Diyos ng mga bagay para matupad ang kanyang kalooban, pero pinagkatiwala niya sa mga tao, di po ba? Ako'y nagpapasalamat during the ministry of our Lord Jesus Christ for 3.5 years. Train niya yung kanyang mga disciples, Ang ganda yung training nila kasi araw-araw, Yung tinatawag na hands-on training. Hallelujah. Kumbaga, our Lord Jesus Christ imparted whatever He got to His disciples. And what's so important, inaccept ng mga disciples who became an apostle. Although alam natin, may hindi talaga natuto, Pero I hope and pray that whatever we are doing, it's because of the word that we have received from God. Na hindi lang tayo naglilingkod because we want it. Yung parang wala ka nang magawa kaya naglilingkod ka. No. God called you. God chose you for a specific assignment so that His will here on earth will continue to be fulfilled. Kaya dito, God's purposes become man's assignments. Sabi na Apostle Paul sa Acts 20:24, but my life is worth nothing to me unless I use it for the finishing the work assigned me by the Lord Jesus.
the work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Nakita ni Apostol Pablo yung kanyang assignment. Di ba? Sinabi niya, si Peter ay apostle to the Jews, but he was the apostle to the Gentiles. I praise God that dati mga hintil po tayo. We were called pagans also. Pagano po tayo. But I praise the Lord because hindi niya pinagkait yung salvation. Someone shared to you the gospel. Nireceive natin gladly with our heart, di po ba? At ngayon, naghayag na rin tayo. Because how can they know that there's salvation kung walang humayo, kung walang sinugo, kung walang maghayag? Kaya sabi ng Bible, blessed are the feet for those who brings good news. I praise God sapagkat ito yung specific assignment ng Apostle Paul. We knew Apostle Paul, a former Pharisee. And he is not just an ordinary Pharisee. He is a very influential Pharisee during his time. Di po ba? Siya pa yung nagbantay sa mga taong nagbato kay Stephen. He got the authority. Tapos kumuha siya ng letter from the high priest para punta siya sa Damascus that whoever that he can find following the way, he will put them, mga taong ito sa prison, di po ba? But I praise God. Our Lord Jesus Christ intervened. And Apostle Paul encountered Jesus. Yun po yung gusto ng Diyos sa atin, that we can encounter Jesus personally in our lives. Na kailangan si Jesus ay ma-establish talaga sa mga assignments na ito. That we can embrace Jesus while we are embracing also our assignments, di po ba? That's the reason why we are here. That's the reason behind why I'm so passionate also to seek the fellowship to other believers. Because through them, I can also have that energy again, that encouragement, that testimony that will always pump my heart to serve God na talagang siya yung napupurihan. So makita natin dito that God's purposes become man's assignment. Napakaganda nga. Kasi in the beginning, di ba, the word creation, salita lang ng Panginoon nangyari lahat. In the beginning, sabi ng Panginoon, let there be light. And there was light. Lahat po na nakikita natin through the Word of God. But when God created us in His own image and likeness, pinagkatiwala niya yung mga bagay na ito na tayo ang magpapatuloy sa mga ginawa ng Diyos nung siya napunta dito na bilang tao. Kahit sa creation. So I praise God because ang susunod na assignment natin ay we have to emulate the attributes of Him. Kaya sinabi niya sa Joel, di po ba, that He is merciful, compassionate, slow to get angry, and filled with unfailing love. Kung ating titignan, itong nakita kong ito, parang nire-relate ko ito sa greatest commandment na binigay ng Diyos sa Matthew, di po ba? Yung to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Kung ating titignan, yung una, kikita natin na ang gusto ng Diyos sa atin yung puso natin. Yung pusong talagang naglilingkod sa Kanya. Yung pusong talagang totally surrendered sa Kanya. Yung pusong tumitibok ayon sa tibok ng Kanyang puso. Kung ating titignan, itong pangalawa na makikita natin, ito yung kanyang mga katangian. Di ba sinasabi natin that how to love your neighbor is to get also yung tinatawag na fruit of the Spirit, love, joy, patience, kindness, di ba, meekness, faithfulness, gentleness, self-control. Kung ating titignan, ito dapat ang mag-manifest sa atin. In order for us to love our neighbor as ourselves. So kung ating titignan ito, God wants to impart all these attributes to us because we were created in His own image according to His likeness. Kaya nakikita ko sa inyo, kayo po ang exact replica, exact image of God. Di ba? Kasi tayo ay nilinlang ng kaaway. Inalis niya yung mga katangian na yon. Subalit, nung napunta si Jesus Christ, binalik niya tayo. Restore niya yung original design
para sa atin, di po ba? Kaya sabi ni Paul that we are the workmanship of God. We are the masterpiece of God. Tayo po yung tinatawag na obra maestra ng Diyos. Meaning to say, God invested so much in you so that you can fulfill your assignment. Ang maganda dito, dahil nawala lahat because of the deception of the enemy, of Satan, re-create tayo ng Panginoon. Sabi dito sa Ephesians 2:10, created in Christ Jesus for good works. Dati yung paggawa natin ng good works is because dahil makakatulong din sa atin yung matinulungan natin. Kung ating titignan yung pagtulong natin, it's because we have Jesus in our hearts. Kaya sabi dito, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ibig sabihin pala, na yung mga trabahong ito, inihanda na ng Diyos bago man tayo nasa sinapupunan ng ating mga ina. Di po ba? May plinano na pala. Na ibig sabihin nito, inihanda na ng Diyos. Paano natin lalakaran kung hindi natin mayakap yung pinagkatiwala niyang assignment? So sabi ko, Lord, thank you, thank you, thank you. That you are reminding us once again through the book of Joel that we have to repent, we have to give our hearts to you, that we can have again that attributes that you have given us, so that we can fulfill the assignment that He gave us. Even our Lord Jesus Christ has His own assignment when He came here as an incarnate God, di po ba? Sinabi niya dito sa Hebrews 10:7, then I said, here I am. It is written about me in the scroll, I have come to do your will, my God. Although, sabi niya, ang hirap naman, Lord, tong cup of suffering. If it's possible to take it away from me, but it's not my will be done, but your will, O God. Ito po. Kasi kung hindi siya napunta doon sa tinatawag na sacrificial offering, because in the Old Testament, they are using the blood of animals. Wherein they will go to the holy place, yung high priest, once a year, to offer the blood of the animals as their sin offering. But it will never take their sins sapagkat hindi karapat-rapat na blood yun. Kaya sabi ng Bible, they do it year after year. But when our Lord Jesus Christ went to the holy place with His own blood, He did it once and for all. Siguro kung tayo ay nasa lumang tipan pa, ang dami sigurong baka, ang daming karnero sa labas, kinakatay natin. Kinukuha natin yung dugo nila. Siguro ang baho-baho dyan sa labas. Alam niyo po, ginawa lahat ng Panginoon ito para malaya tayong maglingkod sa Kanya. Ang nakakalungkot lang minsan, sarili hindi pa madala. But I praise God that you are all here, brothers and sisters. I thank God for the privilege that I will be used by the Lord to share this message. We cannot embrace our assignment without embracing our relationship with Jesus. We have to embrace the Word of God. Hindi yung literal na yinayakap mo yung salita ng Diyos, kundi pinagbubulay-bulayan mo, di po ba? Sabi nga sa Diyos, sa 1:8, di po ba? Do not let this book depart from you. Meditate it day and night, so that you know what is written in them, that you will carefully obey, that you will become prosperous and successful. Ang gusto lang natin minsan yung prosperous and successful eh. But where can we get all these things? It's from the Word of God. Sabi nga natin, the promises of God are on His Word. Di mo alam yung pangako ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa. Kaya sabi niya, the promises of God are yes and amen. Amen. Glory to God. The other assignment that the Lord Jesus Christ, of course, yung pag-save sa atin, that's actually the assignment. Pero the end result of all these things that our Lord Jesus Christ has done when He came here as a man, ito nga, I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Di ba? Napakainam. Kung ang Diyos ang nagpaumpisa sa'yo, tatapusin niya rin, di po ba? Di ba? Sa Philippians 1:6, He who began a good work in you
will continue, will carry it on until completion, until the day of our Lord Jesus Christ. Nagkulang bang Diyos? O tayo ang nagkulang? Na minsan nag-give up na tayo. But I praise God, as I've said, this is just my introduction to this message. Siguro matatapos tayo ng 3:00. Okay lang ba sa inyo? Sa bagay, sabihin ko na lahat kung anong nasa laman ng puso ko kasi mamaya balik na ako sa Manila. Sabi dito sa aklat ng Micah, sa Micah 6:8, this is one of my favorite when I read the Bible because God give me the proper way how to conduct our life to Him. So, what God require of you, sabi dito. Sabi dito, He has showed you, O man, what is good and what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Sabi ko, Lord, napaka-specific ni Lord. Paano tayo maliligaw ng landas, di po ba? Ito Old Testament. Tapos, sinugo niya si Jesus. Sabi po ng Bible, I am the way, I am the truth, I am the life, that no one comes to the Father except through me. Sabi ni Jesus, di po ba? Minsan, nung wala pa yung navigator, you are using may tinatawag kaming mapa sa Melbourne, they call it Melway. Na kung pupuntahan ka, ilalagay mo yung address, pupunta ka sa page na ito. Tapos may kadugtong, go to page 269. Punta ka sa 269, go to page 280. Balik ka, para sinusundan mo yung road on that book, para matuntun mo kung saan ka pupunta. Alam niyo po, parang Bible natin yun, na minsan may mga tinatawag na mga parallel verses na hinahanap natin. Minsan tinitignan natin sa Psalm, tinitignan natin sa Isaiah, tinitignan natin sa Book of Matthew. Because our Lord Jesus Christ, even actually, ang daming reference sa Old Testament. Pero napakaganda sapagkat ito, gumagamit na tayo ng navigator. Di man natin alam yun, pero may navigator. Parang sabi ko, Lord, parang inalintulad ko ito na Holy Spirit. Na minsan nagkakamili tayo, sinet natin yon. Turn to the right, turn to the left, go straight. Minsan hindi natin sinusunod, Pero our navigator will tell, parang sa rerouting, parang ganon. Minsan, yung destiny natin sa pag-arrive doon sa lugar ay na-delay. Sometimes we do that too in our spiritual walk with God. I hope and pray, katulad sinabi ko, if we just be sensitive, what the Holy Spirit will tell us and just obey what the Word of God ay nandun, praise God. Ang liwanag ni Kristo na nasa atin ay patuloy na maraming tao ang maaakay. Alam niyo po, ang Diyos natin, sabi nga natin, yung pinili tayo. Tayo ay tinawag. Kaya Pilipino, pinili na, pinino pa, sabi ng iba. So dito naman talaga ang Diyos, ang siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng talagang gabay. Alam niyo po si Apostol Pablo, marami siyang ginawang katiwalian, pati yung disciple na binibigyan ng command para ilayhan si Paul na takot. Nakipag-argue pa siya kay Lord Jesus Christ. You know, Lord, what this man has made things to the places that he went. Maraming trouble ang kanyang ginawa. Pero pinili ng Diyos si Paul, Sabi rito, but the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles. Kaya tinawag siyang apostle to the Gentiles. I praise God. Yung bansa natin ay punong-puno ng pagiging hintil, But I praise God through the work of the people who came to share the gospel. Tayo po ngayon ay talagang may assurance tayo ng salvation. Sabi rito, proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Like kung binabasa ito, how much he must suffer for my name. Sabi ko, parang ang hirap naman, Lord.
Pinili mo kong instrument, tapos yun pala, magsasuffer ako sa pangalan mo. Parang ayaw na natin, di po ba? Sinong nakaranas dito? Na nung hindi tayo naghahayag, wala tayong pakialam sa mga tao, walang nagsasabi sa atin. Subalit nung naghahayag tayo ng gospel, iniinsulto tayo. Di ba? Si apostol nga, dati siya nang bubugbog. Nung naghahayag na siya ng gospel, siya na yung binubugbog. Ibig sabihin mga kapatid, yung assignment, there is what we call struggles also in challenges that may come before you. Subalit, kaya embracing your assignment para kung nandun ka na sa sitwasyon na iyon, manatili kang matatag. Na hindi ka pupunta sa kaliwa, sa kanan, kundi manatili ka doon na ginagawa mo ang kanyang kalooban. Kasi kung hindi natin makita ito, you can just easily give up. Di ba? Pagod na ako, Lord. Ginawa ko ng lahat, Lord. Pwede ba? Si ganito na lang? There are tendencies that we may say all these things. But if we have deep-rooted sa salita ng Diyos and our relationship with Jesus, a very intimate, for sure, we will still persist to do what God has instructed us to do. I praise God since I received Jesus Christ hanggang ngayon. Mas lalo pang tumitindi yung pinapagawa ng Diyos. And I'm so excited. Di ba? Kung tumitindi, nagiging excited ka kasi alam mo na may mas marami pang paggagamitan ng Diyos sa'yo. We should be excited. Ito, dinefine ko yung excited na person, Kung excited ka, di ba? Lagi kang masaya. Excited ka nga kasi kung hindi ka masaya, hindi ka excited, di po ba? Kung excited ka, lagi kang nagbabasa ng salita ng Diyos. Lagi kang nananalangin. Lagi kang maaga sa gawain. Lagi kang nandun sa mga pinapagawa ng Diyos na gawain. Kasi excited ka, di po ba? But if you are not excited, binabaliwala mo ang lahat ng ito. Tapos, pagdating na araw, parang wala nang saysay yung buhay mo. That's the time na, oh Lord, magre-repent ka. Ganito pong nangyayari yung mga taga-Judah. They are so excited when the Lord brought them to the promised land, but nung nananagana na sila, nakalimot. Actually, this is what we call the pitfalls in the ministry. Maraming mga pastor na nanagana, nakalimot sila. Kaya yung paalala ni Moses sa mga Israelita, when you are already in the promised land, do not forget the Lord. I praise God. For me, I always tell my children, kasi doktor na rin yung isang anak ko, yung isa naglagay na rin ng dental laboratory niya. Sabi ko, kahit managana kayo anak, remain humble. Ano ba sabi ng Bible? Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Gusto mong iangat ng Panginoon, magpakumbaba ka. This is what we call the paradox, di po ba? Maraming taong nag-angat na kanilang sarili, binabagsak ng Diyos. Kaya nga binagsak si Satanas, di ba? Kasi akala niya, marami na siyang alam. Akala niya, Diyos na siya. Inihulog siya sa langit. Kaya kung may nagsasabi, nag-share ka, blines mo siya, hulog ka ng langit. Sabi, hindi, si Satanas yan. Huwag niyo angkinin, nahulog kayo ng langit. Kailangan na si Jesus Christ ay binaba mula sa langit. Di ba? Kaya sabi, kaya minsan may mga word tayo na hindi na angkop, di po ba? We should also be discerning, mga kapatid, so that we can embrace this assignment. Kailangan pati pananaw natin tama. Kasi minsan may mga tinatag tayo mga superstitious belief na minana natin sa ating mga kanununuan na wala namang truth on the Word of God. Kaya sabi ng Bible, di po ba? John 8:32, the truth shall set you free. Kaya magbasa po kayo. Ang nakakalungkot ngayon, ang hirap ng i-distinguish yung fake at saka yung totoo. But that's why there is what we call Holy Spirit. In our generation, there are what we call so many proliferation of false doctrine.
If you don't know the real doctrine, you will be deceived. Kaya sabi ni Paul, di po ba? Sa mga Galatians, Philippians ba yun, na even the angels will speak, there is no another gospel. Kaya alamin po natin so that we can embrace our assignment. Dito pa lang ako mag-uumpisa how to embrace your assignment. The number one is what we call, we should have the revelation of who Jesus is. Because if we don't have this revelation, we cannot embrace our assignment. Kaya si Lord Jesus Christ, nung nagmi-minister sila kasama yung mga disciples, tinanong niya ang mga disciples. Ang tanong niya, who do you say the Son of Man is? He's referring to himself. Sabi ng mga apostle, ito yung manaririnig namin. Some say that you are Elijah. Some say that you are Jeremiah. Some say that you are John the Baptist. Some say that you are one of the prophets in the Old Testament. What is the word some say? Diba? Heresy. Kaya kayo mga kapatid, kasi sinabi na ganito eh. I want you to hear directly from Jesus. I want you to hear what the Holy Spirit is telling you to you right now. Na hindi lang, kaya maraming mga preacher din na nangungopya na lang ng preaching eh. Kasi powerful ang preacher na ito, gayahin ko. How about the revelation of God to you? That revelation is founded with this revelation. Kaya binalikan ni Jesus Christ yung kanyang mga disciples. But what about you? Who do you say the Son of Man is? Nagsalita si Peter, kala niya siya yun. Sabi niya, you are the Messiah, the Son of the living God. Pero nirebuke ni Jesus. That revelation did not come on the flesh and blood, but it came from my Father in heaven. Dapat ganun po tayo. Yung revelation na ito from the Father, hindi yung dahil ito yung na-feel natin, ito yung emotion natin. Sometimes we base the things that we do because that is what we feel. Di ba lagi natin sinasabi na magkalaban yung flesh in the spirit? We should have what we call the spiritual senses that we can discern what is coming from the Holy Spirit. Dapat ganun po tayo. Kaya sabi rito, you are the Messiah, the Son of the living God. From this revelation, anong sabi ni Jesus Christ? That the gates of Hades or hell will not prevail. Whatever you bind here on earth will be bound in heaven. Ano man kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan sa langit. That upon this rock you will build the church. Diba? Kung wala yung revelation na ito, actually, maraming mga nasaktan na pastor, tumiwalag sa gawain, nagtayo rin ng church. Dahil sa galit nila, nagtayo sila ng church. Para masabi lang na, pastor din sila. Nakakalungkot po na maraming mga minister, kaya ang daming gawain niya, parang nag-uusbungan na mga mushroom, Nawa mga kapatid, when we have a revelation like this, the church will be established because Jesus is the foundation. Di po ba? Ito yung sabi ni Paul, di po ba? Someone else is building, sabi niya, I am an expert builder, and someone is building on this foundation, but there's no other foundation that can be laid down aside from the one that is already there, our Lord Jesus Christ. Kaya daming mga tinatawag natin mga relihiyon ngayon. Dito sa Pilipinas, napakarami. Kasi hindi na revelation of who Jesus is kung bakit naitatag ang isang gawain. Di po ba? Tayo naman, sama tayo ng sama without consulting God. Kaya nga, pati nga si Rizal, di ba? May parang relihiyon eh. I rebuke the work of the enemy. Ito nga, sabi nyo dito sa
Lalong-lalo na sa Naga, may tinatawag na Piña Francia na isang buwan nila siniselebrate. Actually, spiritual battle ito. We, as a Christian, we should have to really pray hard before God. Hindi natin kayang banggain yung tradition na ito. It's the Lord who will remove all these kinds of beliefs. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ sa mga tao, you nullify the Word of God because of your traditions. Di po ba? Nakakalungkot. Nandyan na yung salita ng Diyos. But because of this very strong belief in attachment to this tradition, nasisira yung salita ng Diyos. But I praise God. I hope and pray that this message will continue to have that burden in your heart to really endeavor to have always the revelation of who Jesus is and every work that you do in the ministry. Hindi lang dahil naisip mo, ginawa mo. Ang nakakalungkot ngayon sa mga modern churches, they flooded the church with so many programs na hindi na makakilos yung banal na espiritu. Our main purpose why we go to church is to worship the Lord, di po ba? So dahil ang daming mga nangyari na nakolekta natin from the world, dinadala natin sa loob ng iglesia. Mga kapatid, the purpose why we come together, of course, to worship the Lord in spirit and truth, to hear the Word of God, to receive the anointing of God, to receive the blessings of God. That when we go out from this building, we are a transformed person that is so eager to do what God wants you to do outside this building. Dapat ganun po tayo. Because Jesus now seated in the throne of our hearts. Na hindi lang natin tinanggap ni si Jesus Christ, I'm now a born again, masaya na tayo. Na hindi lang natin siya tinanggap as our Savior, as our Lord, but we also embrace yung pinagkatiwala niyang gagawin natin. Hindi lang tayo, save ka na, bahala ka. Hindi. Kaya sabi niya sa kanyang mga disciple, all authority have been given to me. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the Father, Son, the Holy Spirit. I'm teaching them what I have taught you, and I will be with you even to the end of the age. Di po ba kung ating titignan, hindi tayo pinabayaan si Jesus. Kahit nandun na siya, seated at the right hand of the Father, sabi ng Bible, subalit, kasakasama natin. I praise God that when we say embracing our assignment, the first point that you have to do, embrace Jesus as your Lord, as your everything. For everything that you do sa mga ministry, Jesus is the one lifted up. Because when we lift the name of Jesus up, He will draw people unto Him. Kaya dumadami ang church. I praise God. Sa church sa Australia, glory to God, it's not me, it's the Lord. Every Sunday is just like an anniversary. There are always new families coming to the church. Sabi ko, Lord, these are not the fruit, the manifestation kung bakit ikaw nagdadala. Kasi sumunod lang kami sa'yo. Diba? We should be like that. Hindi po pagalingan yung ministry, mga kapatid. Hindi tayo lang ay kasangkapan niya. Tayo lang ay ginagamit niyang instrument so that we can bring more people to King's kingdom. Kaya sabi ng Bible, di ba, sa Jeremiah 9:23-24, sabi ron, let not the wise man boast of his wisdom, the strong man boast of his strength, or the rich man boast of his riches, but kung mag-boast raw tayo, pag-boast natin, yung pagkakilala natin kay Yahweh. Di po ba? Siya dapat ang rason why we are doing all these things. Yung pangalawa po, how to embrace our assignment, we should have a heart that is so aligned to the will and purposes of God. Napakasimpleng mensahe po. But I pray, because of this simpleness, it will penetrate in our hearts, in our spirit. Ang tao talaga may ugali na gusto niya. Just like Peter when he did not receive the Holy Spirit yet. He's a very impulsive disciple.
Sometimes He's very hot, sometimes He's very cold. Gusto ng Diyos, laging hot po tayo. God doesn't want us to be lukewarm, sabi doon sa Revelation, di ba? Isusuka tayo ng Panginoon. Kaya, just to make sure that our heart is so aligned to the will and purposes of God, sabi ng Diyos, nagkakaroon tayo ng tinatawag na spiritual surgery. Pinapalitan niya yung mga pusong bato ng pusong laman para titibok ayon sa tibok ng kanyang kalooban. Sabi sa Ezekiel 36:26-27, I will give you a new heart. Hindi natapos doon. And put a new spirit in you. Ibig sabihin pala, pinalitan po. Katulad yung new wine, di ba? You cannot put the new wine to the old wine skin. Kailangan mawala yung luma. 2 Corinthians 5:17 says, if anyone who is in Christ, he is now a new creation. The old has gone, the new has come. Para mailigay yung Espiritu ng Diyos. Because the Spirit cannot reside in the old wineskin. Sabi rito na, ang Diyos mismo, I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. I will put my Spirit in you and move you to follow my decrees. Sorry, long spelling yung decrees. Ano? And be careful to keep my laws. Bakit natin nasusunod? Kasi inalis na yung pusong bato. Alam ko sa Camarines Sur may lugar na bato. Sabi nila, napakasarap daw yung pansit bato. Akala ko nung kakain kami ng bato. Yun pala ginawa sa lugar na bato. Ito po, the Lord wants yung callous heart na. Kahit anong gawin na, kumbaga parang chini-chisel na. Sabi ng Diyos, alisin natin yan. Palitan natin laman na titibok ayon sa kagustuhan ng Diyos. At hindi lang matatapos yan. Ibibigay ko ang aking Espiritu sa iyo. Alam niyo po, in the book of Acts, kaya nagkaroon sila ng unity. Kasi yung mga disciples, di po ba, nag-aaway-away sila kung sino yung pinakamagaling, sinong pinakadakila. Sa harapan pa ng ating Panginoon, hindi man lang sila nahiya, ano? Ako. Kaya kumuha siya ng maliit na bata para ipakita, unless you be like this child, you cannot enter the kingdom of God. Yung tinatawag na child-like faith, di po ba? Yung bata, kung may gusto siya, umiiyak siya, di ba? Para makuha niya yung gusto niya. Tayo kaya, kung may gusto tayo sa Panginoon, umiiyak pa ba kaya tayo? O kaya yung puso natin ay tumigas na? Kaya sabi rito, para magawa natin yung kalooban ng Diyos, siya na mismo, papalitan niyang pusong bato ito. Ibibigay niya yung kanyang spirito so that this being na binigay niya, it will be totally aligned sa kanyang mga kalooban, sa kanyang mga layunin. If you want to embrace your assignment, embrace Jesus, and have a heart that is so willing to do the will of God. I just did this lesson this morning. Praise God, sa magandang hotel na tinirhan namin. Medyo mabagal lang yung internet doon. Subalit, gumagana pa rin. Di ba? Sometimes kasi nagre-reklamo tayo sa ang hina-hina naman, kukunti lang kami. The third item that I want you to know, remove the thoughts of inadequacy. Tayong mga Pilipino, kung tinawag tayo ng Diyos, Lord, sinong magpa-finance sa gawain? Lord, sinong mangunguna sa ministering ito? Lord, wala pa kaming building. Lord, kunti lang ang kaalaman ko. It's always what we call the inadequacy. Lagi natin tinitignan yung kukonti. Kanina ay praise God, mabagal yung internet, pero it still serve the purpose. Nagawa ko pa rin. Mas maganda lang yung mabagal kaysa wala, di ba? Tayo pong mga
Pilipino at mga Australiano, kasi ganun din sila, minsan tinitignan yung kakulangan. Para yung baso ng tubig, di po ba? Halimbawa, yung baso ay kalahati yung laman. How can you perceive yung basong ito? Do you see it as a half full or half empty? It depends on your perception, di po ba? Kung tinitignan mo, ay, kulang kasi kalahati lang. Pwede mo nang tignan, praise God, may kalahati. Di ba? Lahat naman ng mga pioneering churches, ganito lagi yung tinatawag na hadlang, bakit hindi magawa ng Diyos sa kanila ang pinapagawa niya. Di ba? Si Jeremiah sabi niya, Lord, bata pa lang ako. Anong sabi na? Nirebuke siya ng Diyos. Do not say that I am too young because I will be the one to give word to you. Lord, kulang ako ng training. Lord, kailangan sumama ako sa mga conferences, sa mga seminars. Alam niyo po, nung si Moses ay ginagamit na ng Diyos, nag-start siya at the age of 81. Wala pa naman sigurong may 81 dito, para mag-start sa ministry. Si Moses, nag-start siya at the age of 81. Pero training na siya ng Diyos for 40 years sa desert, Pero marami rin siyang kakulangan pa. Kung ating titignan, kaya nakita siya ng kanyang biyanan, si Jethro. Yung ginagawa mo, mahirapan ka yan. Mabigat yan. Ganito ang gawin mo. I'm just thinking, Moses can speak to God directly. Di po ba? Kinakausap siya ng Diyos. Sabi niya, Moses is not like the other people that I will speak. I will speak to him face to face. Literal na ako nito, figure of speech. Pero nakinig siya kay Jethro, which is good. Nagkaroon naman ng lunas yung kanyang problema. Kasi ito, gagawa ka ng leader ng 100, leader ng 50, yung hindi nila pwedeng isolve, ikaw ang kakausap. Kasi buong maghapon yun na lang ginagawa niya. Minsan tayong mga pasto, ganon tayo, lagi tayo lang nagka-counsel, Sa totoo lang nakakapagod. Di po ba? Aminin natin. Napapagod tayo. Kaya along the line, sabi ni Lord kay Moses, kasi sabi niya, patayin mo na lang ako. Hindi ko naman sila pinanganak, pero ang titigas ng ulo nila. Di ba? Sabi ng Lord kay Moses, pumili ka ng 70 elders. Tapos may dalawa yatang Pilipino, hindi pumunta Di ba? Pero sila ay napuspos pa rin ng Espiritu. Sabi ng instruction ni Lord kay Moses, I will put the Spirit I gave you to them. Ibig sabihin, kailan ka-Espiritu natin? Kung ka-Espiritu natin yung mga support group, yung mga leaders natin. Wow, praise God. Hindi masakit ang ulo ni pastor. Di po ba? Ito yung gusto ng Diyos. I will put my Spirit in you. Kung ating titignan mga kapastoran, mga leaders, napakasaya po ang maglingkod sa Diyos kung ka-Espiritu mo yung mga congregation. Amen? Hindi mo na sinasabi na every Sunday na lang, pinapangaralan mo. Every Sunday na lang, pinapaalalahanan mo, ganito. Punta ka naman ng maaga. Minsan kasi tayong mga Pilipino, kung sinabing 9:30 yung service, 9:30 pa lang tayong babangon. Traffic pa. Minsan, nauuna kasi yung offering. Ay, pagkatapos ng offering, doon na lang ako pupunta. These are the realities in the ministry, di po ba? Kaya idulog natin sa Diyos, Lord, what the Spirit has you have given to me, give it to them also. Di ba? Kay Espiritu nga. Di ba? Dito sa Pilipinas, may tinatawag na
kapuso, kapamilya, ano pa? Kapatid, o whatever. Pero ang gusto ng Diyos kay Espiritu. Para yung kalooban niya ay magawa. Kaya yung tinatawag dito na inadequacy, we have a big God, di po ba? But we sometimes look on the things that we don't have. Kaya sabi rito, little is much, but when God is there, malaki po ito. A journey of 1,000 miles, sabi nga ng Inchik, begins with a small step. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, di ba, gusto nating marinig yung word na well done. Well done, my good and faithful servant. You have been so faithful with little things, I will put you in charge with greater things. Wow! Saan ba nanggagaling yung malaki? So, balit kung nanatili kang maliit, nakakapagod, di ba? 10 years ka na, 10 years pa rin yung member mo. Praise God, siguro may dagdag na 2, 12 apostles na. Glory to God, hallelujah. But God is the one who will cause increase, di po ba? Manatili lang naman tayo doon eh. Hindi naman tayo yung Holy Spirit, hindi naman tayo lang ay kasangkapan, kamanggagawa ng Diyos sa kanyang ubasan. Let God rule sa mga bagay nito. Pinagkatiwala niya sa atin, di po ba? Hallelujah. Kaya sabi ni Apostle Pablo, sabi niya, may nakita akong tao sa third heaven. And I can go on with visions and revelations. Pero hindi ako pwedeng magyabang. Kasi si Satanas, linigyan niya ako ng tinik sa aking laman na humahadlang. I prayed to God 3 times that God will take away, but the Lord said to me that in your weakness, I am your strength. Minsan tinitignan natin yung ating kahinaan. Kaya sabi niya dito sa 2 Corinthians 12, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Diba sabi ng Bible, ginagamit ng Diyos yung mga mahihina para hiyain yung mga malalakas. Kasi minsan nagmamayabang na, di po ba? Sabi niya dito, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That's why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Minsan kasi kung nakakagawa tayo ng bagay, wow, ang ganda-ganda, dahil sa akin. Wow, dumami yung congregation dahil sa akin. Nalulungkot po ang Diyos. Kung ating titignan, i-analyze yung word ni Apostle Paul, sa kanyang kahinaan, nagmanifest yung power of God sa kanyang buhay. Para ang gawain na pinagkatiwala, ang Diyos ang siyang makita. Maraming mga prominent ministers, they boast about the numbers of people in their congregation. Kaya karamihan, di ba, bumabagsak na sila. Hindi ko man sinasabi, Hillsong originated from Australia. Pero ngayon, ang daming problema ng Hillsong. Kumbaga, inatake sila from all sides. Pero they're still there. Kaya pinag-pray ko, Lord, sa kasalukuyang panahon, now makita nila na hindi sila kundi ikaw ang makita sa church. Minsan kasi magmamaya ka, naging global. Di ba parang yung name na Hillsong, parang brand na ng church yan eh. Kung sila, ay, saan ka galing sa Hillsong? Wow, isip natin, nakatatak na sa isip natin, ang laking church. Nawa mga kapatid, kung lumaki man ang simbahan, magpuri tayo sa Diyos. Hindi dahil kay pastor. Ginamit niya lang si pastor para ang mga bagay na ito ay patuloy na maitanyag. But of course, I honor Pastor Benji. Thank you for your life, Pastor Benji. Because through you, may gawain dito. And I pray that God will continue to bestow that blessings of increased promotions ng church na ito ay mag-expand,
I knew you are sa center ng Legazpi. God will give you a building also that you so desire. Na masasabi nyo, Home of City Hope Church. Amen. Hayaan po natin ang Diyos ang siyang patuloy na gumawa kasi kung may assignment tayo, may assignment din siya. Hallelujah, di po ba? Gusto niyang mai-align lang yung assignment niya sa ginagawa natin. Because we are the instrument. Sabi rito, minsan dinidisqualify kasi natin ang ating sarili. Because our assignment will require a qualifying process. Pero ang mahalaga, God will qualify us for this assignment. Ganito kasi ang nangyari. Si Moses, di po ba? Na-train na siya. Actually, he lived in the palace for 40 years dahil may pinatay niyang Egyptian soldier. Punta siya sa back of the man. Akala niya, siya lang yun. Pero plano pala ng Diyos that he will be trained at the back in the desert to trust the Lord. Kaya yung habang nagkukas siya, may nakita siyang burning bush na in-attract ng ng Diyos yung kanyang attention para makuha yung kanyang na sinabi at doon nagpakilala ang Diyos. Pero nakilala niya, sabi rito, nung pinili na siya ay pupunta sa parao para hilingin, sabi niya dito, Moses pleaded with the Lord. Sabi niya, Oh Lord, I'm not very good with words. I never have been and I'm not now. Even though you have spoken to me, I get tongue-tied and my words get tangled. Minsan ganun tayo. Lord, pautal-utal ako. Lord, di ko alam ang aking sasabihin. Lord, mahina ako sa speech. Lalong-lalo na sa public speaking. Pagtrabahuin mo na lang ako sa toilet kaysa magsalita sa harap. Ganon tayo, di po ba? Pero tignan niyo yung rebuke ng Panginoon kay Moses. Sabi niya dito, Then the Lord asked Moses, Who makes a person's mouth? Dami ang tanong rin. Kung nagtatanong si Moses, nagtanong din ang Diyos sa kanya. Who decides whether people speaks or do not speak, hear or do not hear, see or do not see? It is not I, the Lord. Now go, I will be with you as you speak, and I will instruct you in what to say. May rason pa ba tayo, mga kapatid? Kasi kung sarili mo yon, ikaw ngayon. Pero sabi ng Panginoon, ako naman yon, gagamitin lang kita. Sabi ko, may namit akong bishop who initiated what we call the Gising Kabataan in 2006. Punong-puno po yung Cuneta Astrodome ng mga young people and many of them were revived. Pero before that, yung renta ng Cuneta Astrodome is 150,000. And aside from that, magre-renta pa sila. Siyempre, mass gathering yon, yung sound system nila, katulad yung sound system nung linggo, mas maganda pa ang renta nila. It will take another 100,000. And aside from that, magre-renta sila ng ilaw. It will take another 100,000. Tapos, siyempre, kailan ma-inform mo yung mga pulis, mga ambulance doon. It will take so much money na almost million. Ang pera lang daw nila ay 2,000 pesos. Di magko-complain ka sa Panginoon, Pero nag-complain siya sa Panginoon, Lord, bakit mo naman kami papupuntahin sa Cuneta Astrodome? Alam mo naman na ito lang yung pera namin. Through the Holy Spirit spoken to this bishop, sabi ng Diyos sa kanya, ang gawain niyan ay hindi mo gawain. Gawain ko yan. Ginagamit lang kita para maisulong ang aking kalooban. God rebuked him. At alam niyo po, ang daming nag-support. Actually, sobra pa nga yung nakuha nilang support sa gawain na yun. Minsan kasi iniisip natin gawain natin. Isipin natin na gawain na yun. Tayo lang ay instrumento niya para magawa ito. Katulad ni Moses, Diyos na ang kumakausap sa kanya, sinasabi niya, hindi ako marunong magsalita.
uutal-utal ako. Minsan ganun din po tayo. Nawa maalis po yung mga kaisipan na ganito, mga kapatid. Kung maliit, praise the Lord. Hindi po ba? Kasi tayong mga tao minsan, malaki lagi yung ating hinahanap. Because the problem is parang maliit lang lagi. Seems like our work to God is so insignificant. Na wala nang value, di po ba? Kami, when we started the church there, mga 2-3 pamilya lang. We even started sa aming bahay. But I knew I have a big God who called me so that I can establish a ministry. I didn't even realize that we will be supporting so many churches here in the Philippines. Ako lang ay sumunod sa pinapagawa ng Diyos. Pwede ba ganon din tayo? Susunod lang tayo. Mananatili lang tayong tapat. At gagamitin tayo ng Diyos. Hallelujah. At alam na alam ng Diyos yung ating mga limitations. Alam niyang mahina ka. Alam niyang mahiyain ka. Katulad ko, kahit bayaran mo ako siguro, hindi mo ako mapatayo sa harap. Nung bata ko, may auntie kaming galing Amerika. Sige, kanta ka, bibigyan kita ng ganito. Lahat ng pinsan ko, kumanta na. Ako'y hinihila na. Sabi ko, hayaan mo na yung pera. Ayaw kong tumayo sa harap ka. Ako yun. Pati yung ngayon, kung hindi lang sa biyaya ng Diyos, yung kanyang grasya, hindi ako makakatayo rito. Hindi ako karapat-dapat. Pero ang maganda sa ating Diyos, di po ba? He calls nobody that He will make it to somebody. He calls a natural person that He can make it a supernatural person. He will call an ordinary individual to make as extraordinary individual. Susunod lang tayo. Di ba? Yung Diyos niya, ginamit niya yung donkey na kapag salita. Tayo pa kaya? Ang gaganda nga yung boses niyo eh. Di ba? So God is aware of our limitations. God knows also our inferiority. Ito nga, English na yung ginagamit ko. Minsan, riniridicule ako, hindi ka marunong. Praise God, hindi ako marunong. Kasi Diyos naman yung naitataas. Minsan, yung anak ko kasi lumaki na sila sa Australia. Lagi akong kinokorek. Kasi Ilocano ako, antigas yung dila ko. Na yung pronunciation ay, salamat naman, naintindihan nyo ako. Naintindihan nyo ba ako? Sabi rito, kung we are aware, God is aware of limitation, kaya binigay niya ang Holy Spirit. Kaya sabi niya ni Lord Jesus Christ sa John 14:26, but He says, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, anong gagawin ng Holy Spirit? Will teach you, all things. May kulang ba? Wala. All things. And bring to you your remembrance all things that I said to you. Sabi, minsan inaamin ko, there are times na nag-preach ako, nami-mental blank ako. Ang kagandahan sa Australia, yung mga lumaki na ipanganak doon, very fluent yung kanilang salita. Ako minsan, ano kayo yung English ng ganito? Prina-process pa ng isip ko. Sabi ko, ano kaya yon? Pero sila, they have an advantage. Pero alam ng Diyos yung limitation ko na yon. Kaya sabi niya, binigay niya yung banal Espiritu to put to remembrance all the things that He said already to us. Di ba? Sabi natin, ang gamot ng pagkalimot ay paalala. Kaya pinapaalalahanan ko kayo. Diba? Maging patient din po tayo sa kung maliit man yung gawain. Be patient. Sabi ko kahapon, it's better to become patient on the road than to be a patient in the hospital. Di ba? Minsan, laging nagmamadali yung driver. Sige, banat ng banat, nabangga. Kasi wala siyang patience sa road, naging pasyente siya sa hospital. So, sa mga drivers po, kung traffic po, ay sumunod lang tayo sa traffic, para hindi tayo maging patient sa hospital.
Sabi po rito, no, be patient. So in due season, God will cause the growth. Ang nakakamangha no, sa kaharian ng Diyos, sabi po rito sa Mark 14:7, night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. Di ba? Inihayag mo yung salita. Minsan kasi gusto natin impronto na nagbago yung tao. Sa akin, na born again na ako, pero ang dami pang katiwalayan na ginagawa ko. May patago-tago pa akong ugali. Sinong nakaka-relate? Born again na ako, umiinom pa ako. Born again na ako, marayo ako. Subalit, unti-unting tinatapyas. Pati yung Diyos naging patient sa akin eh. Hindi po ba? Sabi ni Apostol Paul, na may nagtanim, taniman ko, diniligan ni Apollos ba? O baliktad yun. May nagdidilig, pero sino nagpapalago? Ang Diyos. So, ibig sabihin, maging patient tayo na kung ang taong nabahaginan natin ng kanyang salita ay walang pagbabago, ipag-pray po natin. Kasi katatanim lang naman na gusto natin makita umuusbong kagad. Hindi. It will take a process po. Panalangin natin. Ito yung tinatag na dinidiligan natin ng pananalangin. Subalit ang Diyos ang siyang nagpapatubo, nagpapalago. Kahit anong gawain kung ang Diyos ang kumilos, mga kapatid, hindi mahadlangan ng tao. So nawa sa ating assignment, gawin lang natin yung pinapagawa ng Diyos. Do not act just like a God already. So also Australia, ang daming Holy Spirit doon eh. Mali yan, mali yan. Di ba? I praise God, ang aking asawa hindi Holy Spirit. Di ba? Lagi akong hinahadlangan kung may gagawin ako. Sometimes many people acting just like a Holy Spirit already. Can we just give a room for the Holy Spirit to work, to minister unto us? Akong tao ay tahimik akong tao. Madaldal lang ako kung nagpre-preach ako. Kung paupuin mo ako dyan, kahit ilang oras, uupo ako. Pero once you give me the chance, the privilege to share the gospel, kahit buong magdamag tayo. Parang si Apostle Paul, nag-preach siya, may nahulog, si Eutiquio ba yun? Buti noon, yung hindi nagpanik, yung, ay namatay, ay namatay! Naku, masisira ang church. Anong ginawa ni Apostle Paul? Bumaba, nilehans niya, nabuhay, bumalik na naman siya, nagsalita na naman. Sabi ko, Lord, grabe si Apostol Pablo. Pero tayo minsan, yun nga, kung wala ng wisdom ni Lord talaga, wala na. Ako nagsasalita ko because the Holy Spirit also instilled in my spirit what I'm going to say. Hindi lang ako nagsalita because gusto kong magsalita. Sometimes may mga jokes din ako, Pero just to, yung tinatawag na icebreaker, di po ba? Pero even this icebreaker, it still aligns to the message of God. So sabi rito, it is inevitable that the kingdom of God will grow. Hindi mo ito mahadlangan. It will grow. But you have to do your assignment. Kung hindi ginawa ni Bishop Benji yung kanyang assignment na magtatag ng church dito, walang church, di po ba? Because it is so important also that there is what we call a contact person of God. Katulad ni Moses. Paano maalis yung mga Israelita doon sa Egypt kung hindi niya ginamit si Moses? Kaya mga leaders, alam ko leaders po ang karamihan dito. Let's give the full support to our Bishop, Dr. Benji Gribialde. Ibigay po natin yung buong suporta sa kanya. Sapagkat siya yung ginagamit ng Diyos, pinagkaloban ng vision, mission, direction. Katulad yung panahon ni Moses, kung nakatas yung kanyang kamay, di po ba nananalo ang Israelita? Nawa laging manalo ang gawain ng Diyos sapagkat hawak-hawak natin yung kamay ng tinalaga niyang leader, di po ba? Nawa ganun po tayo. Minsan nalulungkot ako pero nagpapasalamat na rin sa Panginoon. Kasi sa Australia, may nilagay akong leader. Yun pala, sabi ko, Lord, sorry.
Hindi ko masyadong na-discern. After so many months, na-hot seat ako. Alam niyo yung na-hot seat na pati yung mga hindi nagsasalita, nag-question na sa akin. Sabi ko, Lord. Pero sabi ko sa kanila, grupo sila eh. Nandun pa rin sila sa church hanggang ngayon. Pero ganoon pa rin sila. Sabi ko, Lord, ano bang gagawin ko sa mga taong ito? Praise God, hindi pa rin sila umaalis. Prayer ko nga, Lord, magbukas ka ng isang church para sa kanila. Leaders din sila, Panginoon, na sila ay lalago. So, parang hanggang nandun pa rin sila. Hindi naman ako ay praise God, nandun sila, ano? Pero ang prayer ko, Lord, sana makatch nila yung vision ng linagay mong leader dito. Glory to God. Yung na-hot seat ako, ang daming tanong. Grabe, hot seat nga, parang yung puwet ko, parang nasusunog na eh. Pero sabi, pinasalamatan ko sila. I thank God for the opportunity and the privilege that I can not defend myself, but I explain yung sagutin ko yung mga tanong niyo. But glory to God. Tulad siya, nandun pa rin sila. Hallelujah. Di ba? Yun ang purpose natin. So, sabi ko, sometimes marami tayong paliwanag, but there is what we call a saying, action speaks louder than word. Di ba? Kaya si Jesus Christ, sabi diyan sa John 13:15, di ba? I set you an example that you must follow. Minsan, ang matao, salita tayo ng salita sa pulpito, hindi na nakikinig. Pero ipakita mo sa buhay mo. Kaya sila'y nanahimik na. At ngayon, nandun pa rin sila. Di ba? Nawa, makita sa buhay natin. Di ba sabi sa John 1:14, and the Word became flesh and made His dwelling among us. Nawa, yung salitang napakinggan nyo ngayon, mga kapatid, hindi lang dito lumabas sa kabila, kundi pumasok sa tinga, bumabas sa puso. Kaya sabi ni David, I have hidden your word in my heart that I will not sin against you. Gusto ng Diyos yung mga napapakinggan natin, nababasa natin sa Kanyang salita, mag-manifest sa ating buhay. Na tayo ang liwanag ng mundong ito, sapagkat ang mundo ay palala ng palala, padilim na ng padilim, kung ang mga Kristiyano hindi sila tatayo sa kanilang conviction. Marami pong, ewan ko, nakakalungkot kasi may kapatiran doon na siya lang yung umalis ngayon. Sapagkat may doktrina siya, sumulat pa siya ng aklat, na wala raw impyerno. How can a loving God have His people go to hell? Sabi ko, nagpapaliwanagan kami na wala raw yung tinatawag na eternal damnation or eternal punishment. Hindi na lang tayo mag-share ng salvation kung wala rin pala yan. Hanggat naghiwalay kami. Kasi mas maganda lang maghiwalay kami kung hindi lagi kaming nagkla-clash ng aming mga thoughts and ideas, di po ba? Salamat, siya lang yung umalis. Nandun pa rin yung mga critics. Hallelujah, no? Sa church talaga may mga critics din, ano? But I'm praying that this critical spirit will turn to someone na sila ay magiging critical, na yung tinatawag na, di ba sa Kingdom of God, sa Matthew 11:12, sabi ron, from the day of John the Baptist until now, that Kingdom of God is advancing violently, and violent people use these things. So yung mga violent na ito, wow, they will be the one to advance the Kingdom of God. Di ba? Yung tinatawag na radical. Tinanong ako ng isang leader doon sa Australia. He was, kasi hindi na siya ngayon, was the state president, kasi we are also a member what we call the Australian Christian Churches. Dati ang pangalan niya yung Assembly of God, pero pinalitan nila to conform to the Australian name. So, pumasok ako sa conference na yun, sabi, are you a troublemaker? Sabi sa akin. No? Sabi. Yun pala ang gusto niyang sabihin, maging radical tayo sa pagpapahayag ng salitang Diyos. Yung radical na sinasabi ko sa mga leaders natin, our light should be
also aligned to the light of Jesus. Na hindi sila yung umaalis, kundi tayo ay may tumatawag. Sige, mamaya na, no? So, sabi rito, be patient, ano? Ako, masalita nga talaga ako, no? Mamaya na. So, sandali lang, parang important. Sige. Itong, I have only 5 points, ano? Yung panglima dito, be prepared, being strong and courageous. Yung be prepared, di ba, parang Boy Scout, that always prepared, laging handa. During the time of Joshua nga, ito yung instruction ng Diyos sa kanya, na be strong and courageous. Kasi sa paghahayag, in order for us to embrace our assignment, makakaranas tayo talaga ng insults, ng mga ridicules. Katulad nga sabi ko, si Pablo, dati siya yung nambabato siya na ngayon ang binabato na ibinaba pa siya sa basket para makaiwas siya. No? Sabi dito sa Luke 6:22, blessed are you when people hate you. Tignan nyo when they exclude you and insult you and reject your name as evil. Di ba? Yung sister-in-law ko na nag-share sa amin ng gospel, galit na galit yung kanyang nanay. Kasi sinabi ng kapitbahay sa nanay niya, yung anak mo, nagbabasa na ng itim na aklat. Kasi kung yung cover ng Bible niya ay black, parang itim na aklat. Galit na galit yung nanay, yung biyanan kong babae. Ito na-insult. Pero praise God, ngayon kasama na namin siya. Siya pa yung masugid na sumasama sa akin. Wala ba tayong gawain ngayon? Glory to God, Kaya, mga kapatid, be prepared, we just be strong. We should be courageous, Sabi dito kasi, and reject your name as evil. Parang evil daw, because of the Son of Man. So, sabi rito, your assignment will always be to someone with a problem. Maraming mga tao ang na born again because they have problems. Di po ba? Ako, nagkaroon din ako, nagkasakit ako, na tinatawag na ako ng Diyos. Ilang beses na rin akong nasa bingit ng kamatayan. But I praise God, God saved me. And I praise God, but during those days na nandun ako sa problem, someone shared the gospel. Alam niyo po kung may problema ang tao, ang daling mag-penetrate ang Word of God. Di po ba? So, samantalahin natin, Kung yung kapitbahay nyo ay nagsisigawan na yung mag-asawa, God created a problem para makapag-penetrate kayo. Yung pitfall nga ng yung success. Kung nananaga ng tao, tahimik na, relax na sila. But I praise God that the God, kaya sabi ni Lord Jesus Christ sa John 16:13, di po ba? That in this world there are so many troubles, so many tribulations. But be with joy, sabi niya, because I have overcome the world. Kung ating titignan, maraming problema sa mundo, pero imbis na tignan natin na problema ito, gawin natin opportunity to share the gospel. Because katulad ni Paul, itong aking assignment na ginawa ng Diyos, to share the gospel by the grace of God. So kung ganun pang mangyari, for sure, patuloy tayong gagamitin ng Diyos. At yung last slide ko dito, sabi rito, we should be faithful in serving God. Sabi ni Lord Jesus Christ, whoever serves me must follow me. And where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Thank you so much for allowing me to share this simple message. As we embrace our assignments, I knew that this is only an initial revelation about your assignment. It's just to awaken na kayo ay kinakausap ng Diyos. So that in embracing your assignment, you will always do yung sinasabi ng Diyos.